Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, laban sa korupsyon, epekto ng tumataas na presyo ng langis at kuryente sa ekonomiya, kalagayan ng mga OFW sa gitna ng tensyon sa Middle East, at patuloy na pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ilan lamang ito sa mga paksang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ano ang posibleng epekto ng mga ito sa mga Pilipino? Ating himayin sa Tapatang Diyos at Bayan. Samantala, kung may isang bagay na gustong baguhin ng mga Pilipino sa bansa, ano kaya ito? Alamin ang kanilang mga hiling at panawagan sa pamahalaan, abangan sa Nakakaalarma. Magandang gabi Pilipinas, ako po si Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Bago isinagawa ng Pangulo ang kanyang State of the Nation Address o SONA, tinanong namin ang publiko, sa kanilang pananaw, ano ang isyong dapat niyang unahin? Pagtaas ng mga bilihin. Yung electric bill natin, almost triple ang itinaas. Ang hinihiyaw po ng mga taong bayan ngayon is transparency po. Ang number one problem po kasi natin is corruption. Inflation po. Kung sinasahod ng pangkaraniwang mamamayan, ang baba rin kahit sabi mo na kinangat na po yung minimum wage. Ang issue daw po na bumaba daw po yung cases ng crime ngayon, which is hindi naman talaga totoo. Based sa nakikita ng mga nababalitaan natin is hindi naman bumaba. Yung mga nangyayari sa mga estudyante, kami rin naman natatakot din sa nangyari rin sa Tacloban. Yung maayos na education system, all levels, maayos na para sa mga guro din, and opportunities pa para sa mga students, scholars. Yung healthcare, mahalaga siya mapag-usapan dahil related din siya sa course ko na nursing. Nakita ko kung gaano kahirap yung mga dinadanas ng mga pasyentes. May mga pagkakataon na hindi sila naaasikaso or sobrang kulang ng mga pangangailangan sa hospitals. Sobrang laki din ng bills. Sobrang laking impact sa amin ng inflation. Yung mga dati naming budget na sakto lang, ngayon medyo kinukulang na eh. So kailangan mo magdoble kayod pa. Magkakaiba ang hinaing ng mga nakausap namin. Ngunit isang issue ang paulit-ulit nilang binanggit, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi lamang ito ang saloobin ng mga nakausap namin. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bagamat bahagyang bumagal ang inflation sa 6.4% noong June 2026, nananatili pa ring mataas ang presyo ng pagkain, kuryente, tubig, gas, pabahay at transportasyon na patuloy na nagpapabigat sa gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Mahirap eh kasi dati okay na yung mag-work lang ako tapos school. Ngayon kailangan ko pa sa side hustle. Ngayon nagtitinda ako ngayon ng damit. Imbis na yung maipapahinga ko na lang, mamimili pa ako ng online ko pa. Maliit talaga yung binibigay ng gobyerno sa mga senior citizen. Yung pension ko, napakaliit lang. Halos di na kaya ng pang-araw-araw na buhay. Epektuhan po kami kaya wala pong naghanap buhay sa amin. Pa-extra-extra lang po yung mga anak ko. Wala na po akong asawa. Ilang araw bago isinagawa ang SONA, hiniling namin sa mga Pilipino na ibahagi ang kanilang pinakamalaking sana para sa Pangulo at sa bansa. Sana pinakinggan niya din muna yung mga ordinaryong mamamayan po. Hindi yung parang gumagawa lang agad siya ng action without consulting the majority. Bigyan niya ng pansin yung pagtaas ng kuryente, bilihin. Bigyan niya ng pansin yung mga senior citizen na mabigyan kahit man lang na trabaho. Sana po yung sistema po natin na parang ninonormalize po yung corruption. Sana po meron pong managot. Sana yung sahod sana tumaas naman. Hindi pa rin sumasapat. Sana lahat ng sasabihin niyo sana is gawin niyang totoo. I hope po na magkaroon na talaga ng mga resulta sa ginagawa. Hindi na kasi alam ng mga tao kung sino pa yung papaniwalaan. Dapat talaga masolusyonan na rin yung justice system dito sa Pilipinas. Sobrang nakakalungkot yung mga nangyayari lalong-lalo na sa mga mahihirap. Ang SONA ay hindi lang ulat tungkol sa kalagayan ng bansa. Para sa maraming Pilipino, ito rin ang inaasahang tugon sa mga problemang araw-araw nilang dinadala. Sa huli, ang tanong ng marami, mararamdaman na kaya ng bawat Pilipino ang tunay na pagbabago? Patuloy na samahan ang Diyos at Bayan
ang programang naninindigan para sa katotohanan, katarungan at katwiran. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. We demand for the immediate amendment of the EPIRA. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, ating himay-himayin ang mahalagang punto at mensahe na kanyang ipinaabot sa sambayanan. Maaari bang mapabuti ang kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga pangakong nabanggit sa kanyang SONA? Tapatan na po tayo. Makakausap natin ang political analyst na si Professor Renato De Castro. Welcome po to Diyos at Bayan, Prof. Magandang hapon, Kata, at maraming salamat na inanyayaan niyo ako. Alam naman po natin, ang lahat ng tao ngayon ay may opinion tungkol po sa naganap na SONA ng ating Pangulong Marcos. Merong mga positibo, merong mga negatibo rin, mga pumuna rin po dun sa kanyang sinabi po. Kaya simulan na po natin yung talakayan natin. Sa inyo pong assessment sa mga paksapong tinalakay ni Pangulong Marcos, sa inyo po bang palagay komprehensibo ang naging speech ng Pangulo? Tinignan ko to sa larangan ng international relations kasi ayun yung specialization ko, no? Of course, bilang Pangulo ng mga Pilipino, ang focus mo talaga domestic eh. So hindi natin ma-avoid yan. Pero tinignan ko kung paano niya binigyan ng importansya yung international context ng Pilipinas at paano tayo nagre-react. So doon ko tinignan, no? Napansin ko, unang-una pa lang, binanggit niya yung crisis na of course tumama sa atin, yung gulo na nangyari sa Middle East, dulot ng gera ng Iran at Estados Unidos at paano tayo naapektuhan. So doon ko una tinignan, nakita ko naman na talagang maganda yung discussion niya doon, talagang in-announce niya na tayo yung unang bansa na na-declare ng energy emergency. In-emphasize niya yung importansya ng, of course, tinatawag natin, no, energy security. O paano tayo kumbaga paano tayo nag-react, hindi natin makokontrol yung sitwasyon. It's beyond our ability to affect kung yung decision ng Donald Trump na girahin ang Iran. Wala tayong control doon. And of course, ang magagawa lang natin to react in a proactive manner doon sa, of course, epekto nung gera na yun. Doon ko tinignan. Okay. So para po sa inyo, yun yung pinaka mahalagang issue sa bansa na kanya pong binigyan ng pansin dahil alam naman po natin yung dahil nga sa nagaganap pa rin na gulo sa Middle East involving Iran, the United States at maging yung mga Gulf states, hindi po ba na involved na rin sila dito sa kaguluhan na ito that over the control, okay, of the Strait of Hormuz and the fuel. Alam naman po natin na meron niyang ding tinatawag na trickle effect or domino effect. Yan, po? And that actually affected, our economy, bilihin, presyo ng gasolina, presyo ng kuryente, presyo ng makakain, pati ho yung trabaho ng ating mga taong bayan ay naapektuhan po. At I think for me, yun yung nakita kong parang inuna niya, no? Talaga, para mapakinggan nung ating masang Pilipino dahil that is what greatly affects everybody. And yet, kagaya na pinupunto nyo ngayon, saan ba nagsisimula ito? Ano ba yung parang nagiging domino effect tuloy na nararamdaman ng mga tao? Unang-una niyan, of course, yung epekto sa bulsa. At of course, yung sa consumption ng bawat Pilipino, lalo na yung pagtaas ng presyo ng mga
diesel, gasoline, no? Ayan ang talagang tumama sa mga Pilipino. Kaya nga in-emphasize ni Presidente yung epekto sa presyo ng, of course, yung fare, yung pasahe. Opo. In-emphasize niya epekto ng pasahe. Binanggit niya rin dito yung epekto nito, no? Hindi lang sa bawat Pilipino na nandito sa Pilipinas, yung epekto nito sa mga overseas Filipino workers na nandun sa Middle East. Na-apekto yan, minention niya, no? Na talagang gumawa tayo ng paraan para in a way ma-provide natin ng konting support yung mga OFWs na nawalan ng trabaho. Okay, nabanggit po ninyo yan, talakayin po natin yung tungkol po dyan sa Middle East, dahil yun nga po nabanggit ni Pangulo na para mapababa ang presyo ng krudo at masiguradong may sapat na oil supply ang bansa, ay bumili agad ang Pilipinas ng krudo mula sa 6 daw na bansa. Nangungunan na sa Japan at maging ang Russia at China ay nabanggit po niya. Ano po bang implikasyon ng pagkikipag-transact ng Pilipinas sa mga bansang ito gaya ng Russia at China? Tayo po ba ay aasa na sa kanila sa ating oil supply? O hindi naman po sila dati yung ating source ng supply, hindi po ba? Unang-una, of course, napansin ko talagang una niyang bansa na binanggit ang Japan. Kasi sa Japan, wala tayong issue dyan, no? Of course, maganda ang relasyon natin sa Japan. Meron tayong security partnership with Japan. Tsaka Japan kagad yung unang tumulong sa atin. Yung delivery, lalo na ng diesel, nang galing sa bansang Hapon. Despite the fact na katulad ng Pilipinas, dependent rin ho ang bansang Hapon sa petroleum products from the Middle East. Yet, meron silang tinatawag natin strategic reserve. Sila sa ilang bansa na malaking strategic reserve at talagang inalaw nila na mag-draw sila doon at of course, ibenta sa atin. Of course, pagdating sa Russia, kasi ang issue talaga ng Russia, may embargo. Kasi nga sa paglusob ng Russia sa Ukraine noong February 2022, no, na nakasama tayo doon sa mga bansa na join dong hindi tayo bumibili ng langis, pero nirelax ng Estados Unidos. Nag-provide ng waiver, kaya bumili rin tayo ng petroleum products. Sa China, wala akong nadinig talaga na meron binigay sa atin o binenta sa atin. Rather, ang nangyari, nagkaroon ng interview si Presidente at sinabi ni Presidente na pwede tayo makipag-joint development sa China. No? Yan yung supposed to be sa solution do sa South China Sea issue. And of course, minention rin niya yung reset na maaaring balikan natin yung kumbaga yung panahon na maganda yung relasyon natin sa China. Kasi ngayon talaga, alam naman natin lahat na problematic ang relasyon natin sa China. Kailan po ba naging maganda ang relasyon natin sa China? Parang siguro sa panahon ko o panahon natin, tila po mahirap na. Lalo na po yung tumataas na tensyon sa pagitan po ng ating bansa, no? Patungkol po dun sa South China Sea. Sinabi po ni Pangulo na hindi daw aabandonahin ng Pilipinas yung 2016 Arbitral Award na nagbasura sa deklarasyon ng China na pagmamay-ari nito ang halos kabuuan ng South China Sea. Kung ang China po ay magiging isa po sa mga supplier ng Pilipinas sa krudo, paano po mababalansin ng administrasyon ang magkasalungat na interes na ito? Well, talagang, of course, yung relasyon natin sa China, dynamic yan, no? Nagsimula, of course, na magkaroon tayo ng tension sa China sa kapanahonan pa ni nasirang President Benigno Aquino III. Although, ang goal niya, no, nung nag-take over siya nung 2010, no, gusto niya maganda yung relasyon, pero hinarang ng mga Chino. Yung exploration natin sa Reed Bank o tinatawag natin Rizal Reef, no? This was in March 2011. Then it went downhill. Doon yung pakapanahuan na nag-file tayo ng case against China sa Permanent Court of Arbitration. At lumabas, of course, yung ruling nung July 12, 2016. Interestingly, nung lumabas yung ruling, kapanahunan na yan ng dating President Rodrigo Duterte na nag-adapt na tinatawag nating appeasement policy. Okay. So, sinet aside niya yung ruling, no? Tapos, inattempt pa niya na ilayo tayo sa ating alyansa sa Amerika. Na support part ng appeasement policies niya sa China. Well, for some time, it went well. Pero later on, 4 years later, na-realize niya na yung mga pinangako sa kanila ng mga Chino, katulad yung 24 billion
na popondohan dapat yung build program, walang pumasok. O kung konti man yung pumasok. 2 tulay lang across the Pasig River. Then of course, continuous pa rin yung harassment. When the president took over, President Marcos took over, early part of his term, trinay niyang i-continue yung policy na yung try to, ang term nito sa academic, hedging. You try to maintain good relations with the United States and China, pero 3 months later, interestingly, after ng bisita niya sa Beijing, in January 2023, after nung pagbalik niya dito, napansin niya na despite maganda yung pakikiusap niya kay President Xi Jinping, iba of course yung agenda ng China. So bakit pa ho natin aasahan ng China sa major need natin kagaya ng langis? Kung ganyan naman po pala na, they do not commit, their promises or their pledges to us. Well, nangyari yon yung incident, yung statement ni Presidente sa isang interview na mukhang nagpapanik na ang gobyerno, hindi lang siya, no? Minention niya pa dun sa interview na miski yung mga eroplano ng Philippine Airlines, pag pumunta sa isang bansa, hindi na i-refuel. So, magdadala yung mga eroplano natin, Philippine Airlines, sa kanilang gasolina or aviation fuel, pag pupunta sila sa isang bansa, that will be very problematic. So, this was a state of, I would say talagang, we were forced to good. We look at all options. Yeah. So, nangyari ito nung mga early part nung gera. Opo. Pero sir, gusto kong puntuhan yung kanyang final statement na malakas na statement. Ano po? Patungkol po sa ating sovereignty, our territorial rights. At sinabi niya na walang sino man, hindi naman ho niya nabanggit kung sino, pero walang sino man pong manlulupig ang sisiil sa Pilipinas. Hindi tayo pasisiil, sabi niya. Dahil ang Pilipino ay, we are a proud race, we are not racist, we are not greedy. Ang dami po niyang description na ginawa tungkol sa ating bansa. Ito po ba para sa inyo, is this lip service or is he certain that he will do something and he will really fight for the sovereignty of our country? Napansin ko, nilabas niya yan ng huli na. Po. Pero talagang emphatic yung dating niya. Pero of course, ililink rin natin to sa sinabi niya bago pa siya maging presidente. No, na dalawa yung sinabi niya noon, no, na of course inoobserbahan ko siya noon kasi he was supported by the former president. And alam naman ho natin yung kanyang vice presidente, anak ng dating presidente. So everyone was expecting na itutuloy niya yung polisiya nung dating presidente na policy of appeasing China. Pero bago pa siya tumuntun sa kanyang posisyon na bilang presidente ng Pilipinas, sinabi niya dalawa. He will not allow an inch of Philippine territory to be controlled, no? I will not lose an inch of Philippine territory. And sinabi rin niya, no, na binanggit rin niya dun sa speech, i-uphold niya yung July 12, 2016 arbitral tribunal ruling. Na of course, although hindi niya in-emphasize kung ano ba yung ruling, ang ruling is of course about, unang-unang aspeto dyan, sinasabi na walang basihan yung Chinese 9-dash line. No, hindi naman sinasabi nung ruling na atin, yung West Philippine Sea, South China Sea, sinabi lang, walang basihan yung Chinese 9-dash line. And of course, yung mga issues regarding island. So, binanggit niya yon even before he took his oath of office as the chief executive, in-emphasize niya ulit ngayon sa speech niya. So, elemento ng continuity. And of course, since minention niya sa huling part ng speech niya, he was very much, of course, he was carried really by his emotion. Ganun talaga, na talagang he would stand on his ground. Now, he would not lose an inch of Philippine territory. And of course, he would uphold the July 12, 2016 arbitral tribunal ruling. Well, that was actually very good to hear, and I think it was really a highlight, no, of his speech, no, dahil alam naman natin medyo may konting insecurity tayo diyan sa China. It's a giant compared to us, David, na maliit na bansa lamang tayo. Hindi lang konti, talagang matindi kasi talagang napaka-coercive and aggressive talaga ng China. Kaya ang termino na ginagamit ng gobyerno natin sa mga kilos at ginagawa ng mga Chino sa West Philippine Sea, South China Sea, yung ICAD. No, yung term na illegal kasi nga yung ginagawa nila napakalayo sa coast ng China. It's beyond their 200-mile exclusive economic zone, coercive. Meron nga na karoon ng injury nung recent incident sa Ayungin Shoal.
aggressive, sila talaga yung sumusugod sa atin, at pinapalabas pa nila palagi, tayong agresibo. We are playing the victim's game, samantalang napaka-aggressive nila. And of course, yung last part, yung deceptive. Na of course, nangyayari din sa loob ng ating lipunan na meron tayong mga kababayan na ina-articulate yung, of course, naratibo ng mga Chino. Na tayo pang may kasalanan. Tayong aggressor. No, lumalapit tayo sa Estados Unidos sa ating mga allies para, of course, to provoke China. That is really a case of deception. Sir, inilahad din po ng Pangulo yung mga ginawa nitong aksyon para daw tulungan ang mga overseas Filipino workers, no? Maging yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas na naapektuhan ng gulo sa Middle East. Sa inyo pong palagay, may magagawa ba ang Pilipinas ng iba pong paraan para po makatulong na maibsan yung nararamdaman na hirap ng ilan nating mga kababayan? Gaya po ng direktang pakikiisa sa mga kampanya upang masolusyonan ang problema sa Middle East. We can only do so much. No? Of course, bigyan sila ng opportunity na kung gusto nilang bumalik dito, magpiprovide tayo ng airfare, tapos pagdating nila dito, bibigyan natin sila ng trabaho, pero napaka-immense talaga ho yung problema. Unang-una ho, kung tutulungan nyo sila, tapos sasabihin nyo, bumalik kayo ng Pilipinas, pero sasabihin nila, bakit kami babalik ng Pilipinas dyan? No, kung dito, maaari kaming mapatay, pero that's a matter of chance. Pero pag bumalik kami ng Pilipinas, magugutom kami dahil wala kaming trabaho. So we try our best to do something about it to mitigate the problem, but at the end of the day, napaka-immense yung problem. Ilang milyon Pilipino ang nasa Saudi Arabia, sa Bahrain, sa Iraq, sa Kuwait, no? Paano mo mapapapunta yan dito? Karamihan sa kanila ayaw bumalik dahil nga, kumbaga, magsusugal na sila doon. Kaysa bumalik sila dito na siguradong magugutom sila at pamilya nila. But we can only do so much. At least the President showed to our fellow Filipinos and to our countrymen na the government is trying its best, but it could only do so much. Well, that's good enough for us to hear, I think, no? But at the same time, I think people are still wanting, specific steps and solutions, no? Doon sa mga nararamdaman nating mga problema. At isa dyan siguro, sir, yung issue ng korupsyon. Dahil parang hindi ho yata na-address ng mabuti ng Pangulo yung issue ng korupsyon. Maliban lamang doon sa tinuran niya na siya ay hindi siya Pangulo ng pamilya, hindi siya Pangulo ng mga kaibigan, ngunit siya ay Pangulo ng bansang Pilipinas. So, at pinapasa ombudsman na niya itong mga isyong ito. Kaya lang ang hinihintay po ng mga kababayan natin, maging ako po, ay yung step by step sana na solusyon niya laban sa korupsyon. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagpapatuloy pa po ng tapatan sa Diyos at Bayan dito lamang po sa ating programang ito. Huwag po kayong aalis. Ang focus niya talaga is economic opening. Hindi na tayo natatakot na protektahan yung ating mga industries. Madami rin kasi mga investors na balak mag-build dito pero napakamahal ng electricity dito sa Pilipinas. Nagbabalik ang tapatan sa Diyos at Bayan at kasama pa rin po natin si Professor Renato De Castro. Earlier po, bago po tayo nag-break, natanong ko po sa inyo yung issue po ng korupsyon sa bansa. Dahil although in-address ng konti ng Pangulong Marcos, yun nga na hindi niya kikilingan yung kanyang mga kamag-anak o kaibigan at bahala ang hustisya, ang justice system to take its course. Ang tanong lang po is, wala po kaming narinig na solusyon from him kung paano ba talaga wawakasan ang korupsyon sa bansa. Because let's face it, kinakain ng korupsyon po yung budget na dapat sana ay para sa ating taong bayan. Ano pong masasabi ninyo tungkol dyan? Feeling ko yung issue ng corruption sa tanong nyo earlier about ano ba yung solution dito sa pagpadala natin ng mga OFW sa Middle East, no?
At kung titignan natin yung issue ng OFW na phenomena, we have to export literally our own people abroad. Link yan, dalawang factors yan. Yung tinatawag nating pull, yung demand sa abroad, and of course yung push. What forced Filipinos to go out abroad? Ang issue dyan of course sa issue ng push, yung issue of the fact na wala tayong trabaho dito. Wala tayong trabaho dito kasi yung infrastructure natin hindi ganun ka-develop. Bakit tayo hindi makadevelop ng infrastructure that masasabi natin world-class and can support the build-up of industries? It's because of corruption. Napupunta sa mga flood control projects. So, link yan. So, para ma-solve natin yung issue na tinatawag natin, what pushes our people to go out of the country, a lack of world-class infrastructure, lack of economic development, then that's linked to, of course, the fact that money that you're supposed to be used for infrastructure projects end up in the pockets of our politicians and some of our people in government. So dapat talaga, I don't think we could totally solve the problem. That's, I think, human nature. Once they have this position of power, they will do everything that's possible for them to enrich themselves. We could only manage so much. So I think ang first dyan is to make some drastic action. Well, that's sad, that first of all, it's unmanageable, That's why I don't think it was even addressed. Parang it's ingrained in the system already, and through the years, ganyan na po yung nangyayari. Kaya kahit sino po naging pangulo natin, parang hindi nila nasosolusyonan. And yet, kitang-kita po ng ating mga kababayan kung ano po yung mga nagaganap na, korupsyon, So, nabanggit po ninyo na one of the effects ng corruption is yung OFW. Yeah, Oo nga po, OFW. Kailan po ba nagsimula na kailangan mag-umalis ang ating taong bayan? Dahil nung panahon naman ng mga magulang ko, komportable sila dito. Wala namang nag-OFW sa kanila. Pero dumating yung panahon na kinailangang umalis na ng bansa ang ating mga kababayan. Sa kapanahonan niya ng ama ng ating presidente, kay Ferdinand Marcos Sr. Natatandaan natin noong 1973, nagkaroon ng gera between Israel and the Arab countries. Yung tinatawag na Yom Kippur War. Sinuportahan ng Estados Unidos sa kapanahonan niya ni Richard Nixon and of course ni Henry Kissinger, nag-provide ng military assistance. Nagalit yung mga Arab countries, kasamang Iran, no? In fact, yan ang kapanahonan tinatawag natin OPEC, the Organization of Petroleum Exporting Countries. Solid sila noon, nag-impose sila ng, of course, oil embargo. Isa tayo sa mga bansa na naging, of course, naapektuhan ng oil embargo. Tumaas ang presyo ng langis. As a stopgap measure, ginawa ni nasirang President Ferdinand Marcos Sr. na mag-export na tayo ng labor. Meron siya ng mga presidential decrees na establish, for example, yung Overseas Welfare Office, yung OWA, no? Tapos yung iba pang government offices that would, of course, look at the prospect, of course, looking for job opportunities for Filipinos, especially sa Middle East. Kasi lalo na yan, dahil tumaas yung presyo ng langis, ito yung tinatawag natin period, nakalimutan na ng mga tao, yung petrodollars. May dami sila, awash with petrodollars. So they could hire a lot of Filipinos para i-build up yung kanilang cities, infrastructure. So nag-start yan noong 1973 sa kapanahunan ni President Ferdinand Marcos Sr. Ngayon po, may nagaganap na namang gera sa Middle East at langis na naman ang kinokontrol this time by Iran. Do you foresee that there's gonna be, dahil at nararamdaman natin dito, yung kagipitan, nagigipit po ang ating mga kababayan. Do you foresee na lalala pa or dadami pa ang kinakailangan mag-overseas Filipino worker at mawawatak na naman ang mga pamilya dahil ang magulang or kapatid ay kinakailangan magtrabaho abroad? Unless, of course, we develop the opportunities, economic opportunities that could mitigate yung push factor na meron silang, kumbaga, magandang trabaho na hindi na nila kailangan mag-abroad pa. I think that's the long-term and I think that's the only possible solution that can enable us to, of course, address this issue of our export of labor. Okay. Sir, may bago pong development, ito pong tinatawag na Pax Silica, okay? Na ang sabi daw ay posibleng magbigay ng trabaho
So that might be a solution. Ayan Ano ang po? So, solution. na magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan, and yet may mga concerns din silang nire-raise about the coming of yun nga, itong mga international, US. Sa inyo pong palagay, sir, ito po ba isang solusyon? At ano po ba talaga itong Pax Silica na ito? Dahil sabi nila AI daw to at delikado daw, baka magamit sa maling paraan. Kaya may mga ganong fears. At hindi na naiisip yung opportunity na magkaroon ng chance para makatrabaho ang ating mga So, explain natin, kababayan. ano ba itong Pax Silica? Of course, ang pinaka-essential niyan is the manufacture of high-end semiconductor chips. No? Na kailangan sa lahat ng almost everything. Sa cellphone, sa laptop, even sa mga weapon system, kailangan yan. Aircraft, kailangan mo ng semiconductor chips. No, of course, link yan, of course, sa AI. And of course, titignan natin, ano ba ang esensya ng isang parang Silicon Valley, no? Nung nag-start yung manufacturing, of course, na-develop yung technology na yan sa Estados Unidos. Pero eventually, in-outsource yan, no? May mga bansa na, of course, nag-specialize sila dito. Nandiyan, of course, ang Japan, nandiyan ang South Korea, nandiyan ang Netherlands, and most importantly, yung kapitbahay natin, Taiwan. Taiwan produces, kumbaga, sila talaga, yung may tinatawag natin original, meron talagang Silicon Valley, no, tinatawag, no, napunta ka na sa Taichung, TMC. Taiwan manufactures 60% ng high-end, no, kasi countries could produce low-end, like meron tayong mga facilities dito, dyan sa Alabang, pero I think ang target nung Pax Silica is to produce high-end semiconductor chips that will be used for almost everything. No, cellphone again, laptop, mga components ng aeroplano, ng cruise missiles, almost everything in the modern world needs semiconductor chips. That's an opportunity for us to leapfrog. Hindi na tayo dadaan doon sa elemento pa ng tinatawag natin older heavy industries. This is of course an opportunity for us to leapfrog into the 21st century and provide opportunities to our people para hindi na sila mag-a-abroad. Sabi nga ni President Marcos, we have to keep up, with the global developments, hindi yung napag-iiwanan tayo. Sa palagay nyo, kung maging producer na rin tayo, yung sinasabi ninyong mga microchips at yung mga ano po bang mga semiconductors, ano po? High-end, will you consider that we can be competitive with Taiwan? Link rin yan sa Taiwan, no? Bakit ba gusto ng Japan, Amerika na maging hub tayo? Kasi may threat sa Taiwan. Okay. Taiwan produces 60% ng high-end semiconductor chips, pero meron tinatawag na Davidson window. Ano ba yung Davidson window? Of course, this is linked with geopolitics. Link yan sa ating malaking kapitbahay. Ang China, hindi lang sinasakop ang South China Sea, West Philippine Sea, balak niya sakupin ng Taiwan. So kung mangyayari yung pagsakop ng China sa Taiwan, supposedly, according to sa Davidson window, based to sa sinabi ni Admiral Philip Davidson, commander ng US Indo-PACOM, sa isang US Senate Armed Forces Committee hearing in 2021, when he was asked, is China preparing to invade Taiwan by 2027? He said, by all indications, development sa People's Liberation Army, China might effect yung armed invasion ng Taiwan by 2027. So nanganganib yung semiconductor production ng Taiwan. So saan mo pwedeng ilipat yan? Nandito sa Pilipinas. Isa sa ang tinitignan nila, ang Pilipinas. Okay. Kaya nga meron tayong tinatawag na Luzon Corridor. Proyekto yan ng Japan and the US para magkaroon ng industrial estate at doon papasok yung Pax Silica. So we could be an alternative hub for the production of high-end semiconductor chips, just in case, hopefully it will not happen with the Davidson window. China's plan for an armed invasion of Taiwan by 2027. Oh, let's pray about that, dahil napakalapit sa atin, And lalo na if we are gonna be an alternative source now of semiconductors, mukhang baka yung laban ng US at China mauwi sa atin. So yun yata yung kinaka-concern rather ng opposition ng mga ilan po, na kung tayo po ay maiipit sa kabila ng opportunity for work,
and maybe also for international community at attracting foreign investors Yes, of further. course, At maaayos po yung ating foreign relations. Ano pong masasabi niyo tungkol doon? Well, everything in life has a risk. Nothing in life, especially with policies, won't have a negative implication. Everything in life, policy, economic policies whatsoever, have what we call a case of trade-off. This provides us an opportunity for a dramatic industrialization to provide opportunities. Of course, may mga elemento dyan, sinasabi ng mga farmers, mawawalan ng mga lupa pag agricultural products, supposedly yung mga effects niya, na issue ng energy. But I think this is, again, a golden opportunity. We have to grab it. Lalo na, of course, dyan elemento ng geopolitical urgency, nandiyan din, of course, aspeto na we could provide the labor. Nandiyan yung labor, lalo na, of course, yung raw materials. So instead, yung mga minerals natin, ini-export natin sa China, katulad ng nickel, copper, we could process it in our own country and it could be used for the production of high-end semiconductor chips in what we call packed silica, doon sa mga facilities na yun. Naku, sana po maunawaan ng mga Pilipino yung positive effects naman po nitong tinatawag na packed silica. In the area of energy, sa palagay po ba ninyo ay magkakaroon din ng posibilidad na ito ay magli-lead to helping us in our energy requirements? Ito rin yung challenge dyan eh. Madami rin kasing mga investors na balak, of course, mag-build dito ng facilities. Pero napakamahal ng electricity dito sa Pilipinas. Kasi again, we rely on petroleum products, coal, diesel para i-run yung mga generators natin. Of course, meron tayong mga renewables like solar energy, geothermal, but they could only do so much. So this also probably provides the opportunity for our government to think of something big. Nandiyan, of course, yung possibility of nuclear power. Naku, ayan, marami pong tututol dyan. And I think it has been safe so far. Yeah, a lot of countries are already using it. Taiwan, no? Pero tayo po, takot na mothball na po yung nuclear power plant doon po sa Bataan. Pero ang balak ko yatang gawin ng gobyerno ho, yung tinatawag nating modular nuclear reactors. Hindi na yung malalaki. Nagkaroon na rin ho ng major development sa generation ng nuclear energy. Hindi na katulad ng malalaking planta, katulad dyan sa Chernobyl, or dyan sa Bataan, or dyan sa natatandaan nyo sa Long Island, nangyari doon sa United States noong 1976, no? Modular na, mas malito, madaling i-manage. And I think even the risks have been addressed already because we have not really heard of any accidents. The last, of course, was Chernobyl, 1986. But of course, yung Fukushima, but it was a natural disaster. But of course, the Japanese were effectively able to manage yung nuclear leak doon sa Fukushima. Sir, syempre gusto natin na globally competitive tayo, tsaka medyo sana naman mag-advance na rin tayo in the area of science. Ano naman po yung masasabi ninyo sa plano ng Marcos administration na maglagay po ng spaceport sa Cagayan? Importante yan kasi para magdala tayo ng mga satellites. Okay. Magpadala tayo ng talagang Philippine satellites. Kasi pag magpapadala tayo ng satellites sa ibang bansa, aas pa tayo sa, I think, even Japan, other countries, we ask them, pwede bang ilagay ninyo itong satellite na gagamitin ng mga telecommunication companies natin? So, I think this is an opportunity for us, again, to leap into space. Eka nga. Okay. Marami yatang mag-a-apply dyan para maging astronaut. or makikisakay lang. Makikisakay, Yung iba siguro, kailangan isama na natin, lalo na yung mga corrupt. Ipadala na natin sila sa ibang mundo. Sir, ipinagmalaki rin po ng Pangulo yung anyay matibay na foreign relations, bunga ng 23 free trade agreements ng Pilipinas sa iba't ibang bansa po. Ano ang inyo pong pananaw dito? Well, this reflection tinatawag natin yung polisiya ng gobyerno, na reformist. Ano ba ibig sabihin nito, no? Ang focus niya talaga is economic opening, economic liberalization. Hindi na tayo natatakot na protektahan yung ating mga industries. So the best way really to make our industries competitive is to open our market. And by opening our market, this also gives them the chance to really develop. And at the same time, the best litmus test for competition is to be able to export abroad. So hindi na tayo takot. We are not anymore relying on what you call import substitution economic policy.
talagang export-driven na. That's the test of an export-driven economy. No different, let's say, from what created what we call the newly industrialized countries in the 1990s. South Korea, Taiwan, Singapore, Hong Kong. It's of course opening up your economy and making your industries competitive globally. Ano naman po yung masasabi ninyo or ano po yung inyong assessment naman sa foreign policy ng Marcos administration? Is he going the right direction? Well, sa umpisa ng termino niya, sinabi niya, no, friends to all, enemy to none. But that is a goal. Trinay niya i-pursue to. Maganda yung initially, of course, una niya pang pinuntahan, China. Ayun ang first state visit niya nung na-meet niya si President Xi Jinping in November 2022. Talagang nakipag-usap siya doon. Isa sa mga unang dignitaries, foreign dignitaries who came here was no less than Foreign Minister Wang Yi na dumating dito. He tried to engage China, but later na-realize na talagang iba talaga yung objective ng China. Is of course to effect yung expansion niya, lalo na sa West Philippine Sea, South China Sea, no, na hinaharas niya yung ating mga Coast Guard, tsaka of course yung Navy natin. Kaya nga doon sa speech niya, pinuri niya yung Coast Guard and Philippine Navy na talagang pinagtatanggol yung ating karapatan doon sa ating karagatan, no? So nakita niya na yon. So that changes view regarding how do we have to deal with China. So eventually, of course, he decided na i-revive yung alliance natin sa Estados Unidos. Kasi natatandaan natin, yung nauna sa kanya, si dating President Rodrigo Duterte, sinabi sa Beijing, in October 2026, lalayo na siya sa Estados Unidos, lalapit siya sa Ruso at China. Pero kinain niya rin yung mga salitang yun, no? Sir, napansin ko nga, sir, na parang with the new administration, yung Trump administration, parang pinaprioritize nila ang Pilipinas. Ano? Nandun na yung una si Pangulo, isa sa mga naunang foreign presidents na winelcome sa White House, no? At nandun na rin yung isa sa mga nauna ring bansang binisita ni Defense or rather War Secretary Pete Hegseth ang Pilipinas. So, parang may malaking interes ang Estados Unidos sa Pilipinas. Ano pong masasabi niyo diyan? Ito po ba ay positibo para sa atin positive yan, yung or delikado tayo? Both ways, no? Again, in life nothing is black or white. Everything is a matter of trade-off, no? Importante tayo sa Amerika, again, because of geography. Malapit tayo sa Taiwan. Part tayo ng tinatawag ng US National Defense Strategy and National Security Policy, the First Island Chain. Ayan ho yung Japan, Taiwan at Pilipinas na kumbaga nakabara sa China, papuntang Pacific Ocean. So talagang binibigyan ng pansin ni, una nga, yung bisita ni Secretary Pete Hegseth, and of course yung nangyaring balikatan exercise this year, balikatan 2026, na almost 7 countries ang pumunta dito kasama ang bansang Hapon. Pinalalakas ho yung kakayanan natin na ipagtanggol not only West Philippine Sea, South China Sea, but of course yung tinatawag nating First Island Chain. Kaya talagang nabibigyan tayo ng pansin talaga ng Estados Unidos, lalo na doon sa yung announcement ni US Secretary of State Marco Rubio na maaring pumunta dito si Donald Trump sa ASEAN Summit by November. Malaking bagay yan, no? Talagang binibigyan tayo ng pansin. Unlike, of course, iba na yung attitude ni Donald Trump sa mga NATO allies. Iba yung approach niya dito sa Pilipinas at sa mga ibang Indo-Pacific countries like Japan, South Korea. In fact, nandun ako sa Shangri-La Dialogue nung early June, nandun si Secretary Pete Hegseth at pinuri niya unang-una South Korea, pangalawang Pilipinas. So sir, nabanggit niyo ang ASEAN, ano? We recently hosted the ASEAN Foreign Ministers meeting here, ano? And given that tayo po yung naging chair nung ASEAN na summit, would you say na ang Pilipinas ay tumataas ang ating importance and also influence dito po sa ASEAN nations? Well, naano natin yung agenda natin sa ASEAN. Unang-una yung maritime issues, nag-decide ng ASEAN na magtayo ng Maritime Training Center dito, no? Hindi pa alam kung saan bansa. Pangalawa yung agenda natin regarding AI, Artificial Intelligence, na nagbibigyan pansin ng ASEAN. Then of course, tignan natin, no? This remains to be seen,
kung pwede mapupush natin yung tinatawag natin ASEAN-China Code of Conduct. Tingnan natin. Although, interestingly, hindi minention ni Presidente. Doon sa mention niya ng ASEAN, walang mention ng Code of Conduct. Kung mangyayari bang mapirmahan yung Code of Conduct this year, na lalo na ang Pilipinas ang chair. That remains to be seen. That's a prayer item, in other words. Hindi po ba? Talagang matinting pagdarasal yan. Okay, sir. Sa naging takbo po nung administrasyong Marcos, nakikita niyo po bang sapat ang mga nalalabing panahon ng Pangulo sa pwesto, 2 years left, I think, para po mapatunayang maaasahan at epektibo ang kanyang pamahalaan? Madaming factors yan. No? Unang-una, of course, yung domestic, nandun yung kumbaga, yung kanyang tinatawag nating willingness, capability to manage the country. I call it an art. There's no science of governance. Mabibigyan niya ng pansin, kumbaga, mag-guide niya yung Pilipinas, ma-inspire niya yung mga tao. One factor yan, will he have the support of, let's say, business group, church group, so forth and so on. Pero ang more challenging factor dyan is the external. External. Very dynamic yung external environment natin. Unang-una na, of course, nandiyan yung pananakop ng China sa ating karagatan. Nandiyan din yung elemento, of course, yung US-China strategic competition. Whether we like it or not, because of geography, because, of course, our relations with the United States, we will always be in the middle of this competition. Madaming dynamics happening. Then, of course, nandiyan din yung paglakas ngayon ng bansang Japan. So, dalawang factors that will determine eventually what will be what I would say, the end result of his last 2-year term. Domestic, which is, of course, challenging, but the more challenging aspect because we cannot control everything out there. And, of course, hindi natin makikita kung ano yung mangyayari is the external. Sir, I hate to compare, but maybe people want to compare the Marcos Sr. and the Marcos Jr. How the Marcos Sr. ran our government and how the Marcos Jr. is now running our government. And you mentioned earlier na ito palang OFW nag-start po nung Marcos Sr. years dahil na rin sa nangyaring gulo sa Middle East, sa oil. And ngayon po, naharap na naman tayo sa ganun po. If you would rate Marcos Jr. at least, and compare to how his father is now, how he is now doing his job as a president, ano pong masasabi niyo dyan? Well, lumaki ho ko na panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Nung umalis siya, dinala siya sa Hawaii noong 1986. Napaiyak ako dahil isang presidente lang ang kilala ko noon. I was born 1961, nagkaroon ako ng malay 1965, almost everything kay Sr. But I was able to study him. So comparing him doon sa anak, kay President Marcos Jr., dala-dala ni President Marcos Jr. yung geostrategic insight ng kanyang ama. Kasi yun talagang something I admire sa dating presidente kay Sr. Yung geostrategic view niya. Unang-una, yung ginawa niya nung time ng Cold War. Nakikita niya na talagang dependent tayo sa Estados Unidos, nag-establish man ng diplomatic relations sa China and of course the Soviet Union. Nalaro niya yon na convince niya ang Amerika noon lalo na kapanahonan ni President Jimmy Carter na i-link yung US military assistance with the presence of the bases. Kasi that has been a very problematic issue between the Philippines and the US until of course we asked the Americans to remove their bases in 1991. Pero nung kapanahonan ng kanyang tatay ay yung issue. I see the geostrategic what I call insight and of course acumen in his son, pero hindi ko nakikita, unfortunately, hindi ko nakikita yung authoritarian tendency ng kanyang ama. He has the geopolitical insight. I think that's fortunate. Fortunate, okay. Fortunate, kasi he respects democratic principles. Okay. Kaya nga he might be, in a way, meron siyang influensya ng kanyang ama, pero pagdating lalo na sa how he handles, especially reconciliation with the civil society groups, with those who were against him. Yes. During the last election, he was very conciliatory. He gave them position and how he handles, of course, domestic politics. Well, that was his request. There should be unity in order for him to be successful or to be able to implement all his plans. And my prayer is that he will actually redeem the name Marcos because
sayang naman po. I know, kagaya nyo, bata rin ako nung panahon ng ama niya, no? Pero alam ko, he's one of the, most intelligent and great He was, in fact, great the most leader. intelligent, yeah. Leader that we had, no? Kaya lang ho, yun nga mukhang nadala ng corruption din, ano? I mean, Nagkasakit siya eh. isa We pa have to yun. understand, nagkasakit Isa pa siya yun. noon, no? Somebody might be running government at that time, somebody else, ano? So anyway, Tapos of course yung nangyaring August 1983. Ninoy when he was assassinated, a kid. that unleashed like yung tension ng martial law Correct, that's right. period, no? Well, yun na po yung mga pangyayari ng history natin, and it's really history. But right now, I'm really looking forward for this Marcos administration to succeed, because whatever he gains is for the benefit. He's for a reformist, definitely. People He's a will- reformist. You call him a reformist. He effected changes without being very obvious about it. So the one thing I really, compared to the previous administration, every day you will see his name, the former president, who's now enjoying his vacation in the Netherlands, almost every day. And of course, yung bombastic approach niya. The approach of this current president is very sophisticated, Okay. very subtle. Do you see anything that might be a hindrance? Mayroon po bang maaring maging balakid sa maayos na implementasyon ng mga programa at reforma ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, in-emphasize niya to do sa last part, of course, yung unity. And of course, the major problem there is the fact that, at this point in time, there's a degree of cleavage within Philippine society, no? Of course, this has been triggered by his, decision to send the former president to The Hague, and of course, widespread support and sympathy to the vice president. And right now, of course, we are in a difficult period of trying to impeach the vice president, which have created, of course, a division. I think the main obstacle will be the fact that our society right now has this. I hope, at the end of his term, he could, one way or the other, mitigate this division within Philippine society. Based ho doon sa naging sona ng ating Pangulong Marcos, para po sa inyo, ano po yung nakikita nyong legacy na maaring iwanan ni Bongbong Marcos? Yung reformist agenda. Okay. Lalo na sa pagdating sa ekonomiya. Na, making our economy more open and of course more competitive despite of course challenges like the imposition of tariffs by our, one of our very important trading partners, the United States. Wow, thank you very much. Professor kasi si Professor Renato De Castro, kaya talaga namang ang dami po naming natutunan sa inyo ngayong araw na ito. And thank you very much for joining me here. Maraming salamat Sa din Diyos at at binigyan Bayan. niyo ako ng pagkakataon makipagtalakayan sa inyo sa programang Diyos at Bayan. Thank you very much, sir, and God bless you more. Thank you. Thank you, sir. Okay. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.